Ay magbukas ng isang panalangin. Salamat po Panginoon at kami ay muling mag-aral ng iyong mga salita. Turuan niyo nga po kami at bigyan ng kaalaman, ng karunungan upang higit pa naming may sa puso, may pamuhay ang aming mga pag-aaral nito na mula sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon. Tulungan niyo po kami lagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Muli ay dadago tayo sa panibagong pag-aaral patungkol sa tamang pagsamba sa Diyos. Ano ang pagsamba? Ay makikita natin dito ang definition. Ang worship o pagsamba ay pagbibigay ng mataas at walang kapantay na pagkilala, paghanga, paggalang o respeto sa Diyos. Nagre-resulta sa isang buhay na may gabay at pangunguna ng Diyos. Ang diwa ng pagsamba ay makikita sa laman ng ating isip at puso. Makikita rin ito sa mga sinasabi at ikinikilos natin. Ibig sabihin, ang pag-iisip, pagsasalita at pagkilos na nagbibigay parangal at papuri sa Diyos ay isang pagsamba. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12, 1 hanggang 2, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong ayon sa tagbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, ang pagsamba ay hindi lang pagpunta sa church, kundi ito ay isang uri ng pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Ang pangalawa ay object of worship. Ang object of worship, ang tanging dahilan na at pinatutungkulan ng pagsamba ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Sinabi ni Jesus, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran, ayon sa Lucas 4:8. Ang tunay na Diyos ay iisa lamang at wala nang iba. Sabi ng Isaiah 43 verse 10 hanggang 11. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, at ang iisang Diyos na ito ay may tatlong persona, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang bawat persona ay may sariling pagkakilanlan, subalit sila ay kapwa nagtataglay ng kalikasan ng pagka-Diyos. Una, ang Ama ay Diyos sa Philippians chapter 1 verse 2, unang Korinto 8:6. Pangalawa, ang anak, si Jesucristo ay Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6 or Colossians chapter 2 verse 9 and Romans chapter 9 verse 5. Pangatlo, ang Holy Spirit ay Diyos. Sabi ng Deuteronomy 6:4 at ang 2 Corinthians chapter 3 verse 17 at ang John 4:24. Hindi natin mapaghiwalay ang tatlong persona ng Diyos. Kaya sa ating pagsamba sa isang Diyos, tayo ay kusang nakakasamba na rin sa tatlong persona nito. Katulad ng pag-inom ng kape, hindi natin may paghiwalay ang kape, asukal at creamer sa bawat paghigop nito. Gayun din sa pagsamba sa Diyos. Maaari nating banggitin ang sinuman sa persona ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo sa pagsamba sapagkat sila ay may perfect unity. At tingnan po na, basahin natin yan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6, at saka Matthew chapter 28 verse 19. Ang sentro ng pagsamba ay ang kalikasan, katangian at mga gawa ng Diyos. Ang mga tagapanguna ng pagsamba sa church tulad ng song leader, musician,
dancers at maging ang iba pang tumatayo sa church ay maaaring magkamali o magkaroon ng kapintasan. Kaya kung ang sentro ng ating pagsamba ay nasa tao, tayo ay maaaring matisod o manghina sa pananampalataya. Kaya tandaan natin ang ating dinadakila at itinataas sa pagsamba ay ang Diyos lamang at hindi ang sino o ano paman. Paraan ng pagsamba. Una, ang pagsamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sabi ng John 8:23-24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, nais niya ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ay walang laman at buto. Yun yung sabi sa Luke chapter 24 verse 39. Kung ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin hindi siya nakikita. Kaya ang pagsamba sa Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang anyo, rebulto at estatwa or icons. Sapagat ang nais niya ay pagsamba na nakabase sa katotohanan, na may umiiral na iisang Diyos kahit hindi natin nakikita. Ang pagsamba sa katotohanan ay ang pagsamba ayon sa paraan na nais ng Diyos at hindi ayon sa ating sariling kagustuhan at tradisyon. Kung Diyos ay Espiritu, paano nga naman natin siya magagawa ng larawan o rebulto? Kaya nga kahit mga rebulto ng Diyos na makikita natin sa kapaligiran ay magkakaiba. May maputi, may maitim, may malaki at may maliit. Kasi nga ang Diyos ay Espiritu. Hindi talagang magagawan ng tamang larawan ang Diyos na hindi nakikita. Sa totoo, pinagbawal ng Diyos at itinuturing na kasalanan ang paggawa at pagsamba sa mga rebulto o larawan. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Yan ang sabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 8. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanin ninyo siya itutulad? Siya ba'y may ihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya may tutulad sa rebultong kahoy. Matigas man ang kahoy ay hindi nabulok, nanililok upang hindi tumumba, at mabibili lang sa murang halaga. Yan ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 18 to 20. So, paraan ng pagsamba na ipinapahayag sa kilos. May mga pagkilos na itinuturo sa Bible na nagpapahayag ng pagsamba sa Diyos. Ang mga pagkilos na ito ay pangkaraniwang makikita natin na ginagawa sa ating church. Gayun din naman, mara itong gawin sa ating mga personal na pagsamba. Merong 7 bagay na halimbawa dito, kaya ng pagpaawit ng pagsamba sa Acts 16 verse 25. Pangalawa, pag-awit ng may kagalakan sa Psalms 100 verse 1 and 2. Pagsasayaw sa Psalms 149 verse 3. Pagtataas ng kamay, Psalms 134 verse 2. Pagpapalakpak na may tuwa, Psalms 47 verse 1. Pagyiko o pagpapatirapa, Exodus chapter 4 verse 31. Pangpito, pagtutugtugan, Psalms 150 verse 3 to 5. Ang mga pagkilos na ito ay pangkaraniwang makikita natin na ginagawa sa ating church sa araw ng pananambahan. At ganoon din sa pagtitipon sa maliit na grupo. Kaya kung tayo ay nasa church, huwag nating tipirin ang pagpapahayag ng kilos ng
pagsamba. Pangatlo na paraan ng pagsamba. Pagsamba na ipinapakita sa pagkakaloob. Isang uri ng pagsamba sa Diyos ay ang pagsuporta sa church na iyong kinabibilangan. Hindi natin maihiwalay si Kristo sa gawain ni Kristo. Ang gawain na iniwan ni Kristo sa church sulang ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang lugar, pag-disciple o pagsasanay sa mga mananampalataya, paghahanda at pagsasaayos ng lugar ng ating church, suporta sa ating mga pastors at iba pang manggagawa, at pagtulong sa ibang mga may pangailangan na kapatiran ay nangailangan ng budget. Naintindihan ng isang tunay na nagmamahal kay Kristo ang pagmamalasakit at pagsuporta sa gawain ni Kristo. At isa kapahayagan nito ay sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ating ng tithes o ikapo. Ito ay 10% ng iyong kinikita na binibigay mo sa church. Ang pagbibigay ng ikapo ay pagkilala na lahat ng iyong kinikita ay galing sa Diyos. Ito ay utos na Diyos na may kalakip na pangako ng pagpapala. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8 to 10, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Again, ang pagsamba na ipinapakita sa pagkakaloob. Una sa tithes o ikapo, pangalawa ay ang offering o kaloob. Pagkatapos nating magbigay ng ikapo, anumang halagang ibibigay natin ay tinatawag na offering o kaloob. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Totoo na hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Subalit ang kanyang gawain dito sa lupa ay kailangan ito. Ang pagbibigay ng tithes at offering ay hindi kailanman sa pilitan. Subalit maluwag itong gawin sa puso ng taong tunay na nakakaunawa sa gawain ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 2 to 5, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahus, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sabot ang kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kaloob ng Diyos. Ito yung mga taong nasa taga Macedonia na kahit sobrang hikaos nila, and yet dahil mahal nila ang Diyos at mahal nila ang manggagawa ng Diyos, ibinigay nila ang kanilang sarili at ibinigay nila ang higit pa sa kanilang makakaya na pagtulong sa mga mananampalataya. So paano ako magsisimula sa pagsamba? Magsisimulang makinig at sumabay sa awit ng mga papuring pagsamba. Mag-download ng worship song sa iyong mobile. Pag-aralan ang mga inaawit sa ating church. Awitin ito sa bawat pagkakataon habang maring naliligo, naghugas o nasa biyahe.
Pakiramdaman ang udyok ng banal na espiritu habang tayo ay umaawit o nakikinig ng pagsambang awit. Sabayan ng panalangin ng pagsambang awit. Namnamin at huwag madaliin ang diwa ng pagsamba. Pagnilay-nilayan o i-meditate ang katangian, kalikasan at mga gawa ng Diyos. Gaya ng magbasa ng Bible, kausapin si Lord at sabihin natin sa Kanya ang pagdakila, pagkilala at paggalang. Laging dumalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng Sunday worship kung nasa Pilipinas o nasa Amerika. Kung nandito ka naman sa Middle East, pwede ring Friday worship. At ngayon nasa pandemic tayo, ay ginagawa nating online worship. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po Lord sa iyong mga itinuturo sa amin na yung mga salita na aming batayan patungkol sa pagkakilala sa inyo na lubusan. Maraming pong salamat Panginoon na patuloy na kayo pong siyang manguna sa amin at patuloy na gabayan sa aming mga laging mga pinag-aaralan. Tunay nga po na yung tamang pagsamba sa inyo ay ito yung ninanais mo Panginoon. At salamat po sa aralin na ito, iukit ninyo sa aming puso upang patuloy na aming buhay at may babahagi rin namin sa aming kapwa mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, pagpalain mo po, Panginoon, nakinig ng salita sa pangalan ni Jesus. Amen.